Tapos may mga tumulong, tapos may na. mga tumulong Mamaya pag natapos na ako. na nilaan ng Panginoon. Ha? Pero yung mga tumulong gumagana na yan. Kailangan ko syempre mamaya may mga pipindutin ko mamaya para pangangailangan din sila, which is hindi sila makakapag-antay. Malinaw, no? Sa way Nakita mo ba yung negosyo preaching mo kung malinaw? Sa way na Malinaw, negosyo na no? pinigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano po ang gagawin ko? Ito lang ang kaalaman ko. Ito lang, kumbaga sa story nung viewda na binigyan ng oil na Elijah ba yun? Na, takbo na ako doon mamaya. Siningil siya ng mga pinagkakautangan niya. At gusto kunin yung mga anak niya na mga anak na lalaki. Pero humingi siya ng tulong. Okay na yun, kasi hindi na yun. Hindi na natin gagalawin. At sabi ni Elijah sa kanya, what do you have in your house? Tuloy-tuloy na yun. Sabi niya, I have nothing. Huwag natin putulin. Sabi niya, I only live have na yun. a jar of olive Broadcast na oil. yun. Yung story na yun, hindi ko makalimutan, pero yung verse, nasa Samuel yun, hindi ko lang alam kung anong verse, kasi lagi ko siya mamaster pa rin natin. Lalo na ito, mamaster pa natin. Sabi ko, Lord, maganda pag din ako. napanood ng mga tao. Yuda din ako, Lord, yuda din siya. Okay lang yun. First time na nangyari yan. First time na nangyari. Olive oil, so that I can do. Yung mga nauna, puro ba direkta. Ngayon lang natin, ngayon ko lang sinubok yun. Kasi ito lang yung alam kong negosyo. So, as the years pass, syempre, nandun yung pandemic, nandun yung struggle, nandun yung may mga tumulong. Pero every time yung mga taong tumutulong sa'yo, talagang hindi sila makapag-antay. Kasi talagang ititrepet ka nila. Kesyo, iano ka na sa legal, gano'n. Pero, that is really good kasi, and lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nire-review I review lahat ng sinasabi mo back to you in the name of Jesus. Kaya naman, sobrang pasalamat ako sa iyo, sa Panginoon. Kasi until now, nakikita ko ngayon, kaya ako nagpapasalamat sa tulang biyaya. Kasi si Lord lang naglalagay into places. Kasi hindi ko alam kung kailan ko sila mababayaran eh. Hindi ko alam kung kailan matatapos. Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Sabi nga ni Paz, let go and let God. So, I let go and I let God na kumilos para doon. So, dumarating yung panahon, isa-isa na siyang nababayaran. yung iba na mga tao, at yung ibang nasa online kasi nakapag-try din ako sa online. Online noon, at saka hanggang ngayon naman hinahabol pa ako. Pero God is good kasi siya yung naglalagay into places kung kailan ko siya mababayaran. Kaya sabi ko nga sa mga pinagkakaanuhan ko, atraso ko, si Lord, Jesus paid it all. Kaya Jesus, Amen. Amen, 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 amen. In Christ Jesus. And all the sacrifice at saka yung dinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo ay binayaran niya na. Kaya sabi ko sa kanila, with patience, lahat ay may katugunan na. Lahat ay may nakalaan na. Sabi ko, kaya antayin niyo lang. Sabi ko, kasi hindi ko maniwala kasi Jesus parang kailan yun? Diba? Sasabihin nila, kailan yun? Sabi ko, in God's time. Kasi, in God's time, He makes all things beautiful. All things are good and all things are fine in your life. Kaya sa buhay natin, wala tayong ibang paniniwalaan kundi ang sakripisyo at ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil lahat yun ay bayad na. Fully paid at wala nang wala nang maibabalik ko sa kundi tapos na, tinapos na ni Jesus lahat ng agony ng isang tao.
krus ng Kalbaryo. In Jesus' name, lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Ang natin sa akin ng Diyos ay all needs ibibigay ng Diyos. Amen po. Ang ito, dalaman sa Espiritu ng Diyos. Hello, mic test. Hello. James. Si James na. Hello, mic test. Okay, good morning. Amen. Hello. Yan. Good morning. Morning. Okay? Ito ang araw na tinatawag ni Ma'am Bing perfect time sa bawat isa sa atin. Ano yung perfect time, Pastor? Ito yung araw na kapag naunawaan yung mensahe ng Panginoon, ito yung pinakasusi na ano man ang mga pangarap mo sa buhay, ay iyon ang masumpungan. At isang patutunga dyan ay si Ma'am Bing, na matagal natin siyang kasama dyan. Nakikita ko ang kanyang kabuhayan. Napaka-imposible. Ngunit nung tayo ay nagdeklara at naniwala, ang taong 2025 is your financial breakthrough. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Ang mag-asawa, lahat, mag-asawa, ito yung araw na kakausapin tayo ni Lord na ako pala ay ganito na. Amen? Pero bago ang lahat ay tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa napakagandang umaga na ito, sa lugar na ito, Lord. We recognize you, Father God in heaven, the creator of heavens and the earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the Father of our Lord Jesus Christ, our Abba Father. We are your children. We believe in you. Right now, Lord, tulungan mo kami. Help us to understand your word with clarity, Lord. Your Rhema word. Thank you for your anointing, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan mo sa amin na ito ay magbigay ng tunay na paniniwala sa amin, Panginoon, upang kami lalong mag-alab na sambahin ka, kilalanin ka. Kaya Lord, I pray na sa oras na ito, Lord, dumaloy ang iyong kaunawaan, dumaloy ang iyong kapahayagan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin sa lahat ng naaabot ng mensahe ito, sino man ang may sakit, karamdaman na tila imposible, padaluin mo ang iyong kapangyarihan na ang imposible ay posible, Panginoon. Ang imposible ay posible sa iyo. Ang imposible na walang kagalingan ay posibleng gumaling na, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng mga may pangangailangan, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even Lord, sa lahat ng naaabot ng mensaheng ito through YouTube, Lord, maraming salamat dahil kakausapin mo kami sa umagang ito. Mayroon kang special word para sa amin upang makilala ka namin, Panginoon. Sa lahat na hindi pa nakakilala sa Lord, ipaliwanag mo ng maayos ang mensahe nito, Panginoon, through the power of the Holy Spirit. Kaya ngayon pa lamang, dinideklara ko ang tagumpay, dinideklara ko ang mga himala, dinideklara ko ang kasaganaan, ang kaunlaran, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tubig man. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Amen? Mayroong, brother, may nanggugulong spirit. Pero ang sikreto, huwag natin siyang pansinin. Amen? Tandaan niyo yan. Kahit sa ating kapaligiran, sa buhay natin, mayroong spirit. Evil spirit. Pero wala siyang magagawa dahil talo na siya. Amen ba? Tunay nga po na ang buhay natin ay tagumpay na.
Amen? In the spirit world, we are already an overcomer. Sa panalo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang muling pagkabuhay, ay tagumpay na. Amen? Kaya ang topic po natin ngayon, ang kagandahan sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Ang Holy Spirit, siya yung magbibigay ng tulong sa atin. Naunawaan ito. Kasi po, ako rin po ay hindi rin ako perfecto at hindi rin po ako magaling. Pero, ang Holy Spirit, siya yung maghimay-himay nito sa inyong kaisipan na ganito pala, ganito pala. Na ako pala ay hindi mahirap. Ako pala ay masagana. Ako'y mayaman na. Ako'y magaling na. Amen? Ako'y pinatawad na. Amen? Kaya tingnan po natin, ang kagandahan sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. The beauty of the finished works of Jesus. And we are the beneficiary of that finished works. Amen? Tayo ang ano bang beneficiary sa Tagalog? Tagapagmana sa kanyang tinapos na gawa. Dahil ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen? Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen ba? Kaya tingnan po natin ang unang verses na ito. Tingnan niyo po yung verse na yan. But God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Amen? God demonstrates His own love for us. When Jesus died, that is the expression of His love towards humanity, towards us, believer. Amen? When we are a believer, we will no longer become an unbeliever. Amen? Maaaring sinasabi niyo, hindi na ako nakapagsamba, backslider na ako. Anong katotohanan yan, Pastor? Once we receive Jesus Christ in our hearts, in our lives, we are born again. Ang spirit natin ay nabuhay. At kapag nabuhay ang espiritu natin, dahil tinanggap natin si Jesus, binuhay yung ating tulog na espiritu, yung espiritu na nabuhay, kailanman hindi na mamamatay. Kaya sa atin, walang backslider, ha? Tandaan niyo yan. Maring napunta ka sa ibang lugar, hindi ka nakasamba. Sample yung mga anak ko sa Amerika, wala silang simbahan. Pero sila yung nananalangin. Ngayon, binigyan na sila ni Lord ng church na kung saan doon sila sasamba. Hindi sila nakasamba dahil wala silang nakitang simbahan. Pero ngayon, dinala sila ni Lord doon sa tamang simbahan. Ang Diyos ang nagdadala. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapatawad. Ang Diyos ang nagpapala. Pinagpala na niya tayo. Pinatawad na niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tulad ng ating binasa, He demonstrates His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, namatay ang Panginoon para sa iyo upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ang buhay natin ay makasalanan. Amen? Kaya yung verse 9 ay napakaganda. Sumunod na pangyayari. Jesus heals sa paralytic. Ang Panginoon ay nagpagaling ng paralitiko. Amen? Ano po yung pangyayari dyan? Sin and sickness are related. Ang kasalanan at ang karamdaman ay partner or iisa. Amen? Because of sin, naroon yung sickness. Amen? Sin and sickness are related. Ang kasalanan at ang karamdaman ay isa. Tuloy natin. Ito sa pangyayaring ito, basahin po natin.
Few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. He had come home. They gathered a such large number that there was no room left, nor even outside the door. Even he preached the word to them. Pinapangaral ni Jesus yung magandang balita. Some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Tingnan niyo po, mayroong paralitiko dahil sa kanyang sakit karamdaman, 4 na tao ang ginamit para siya buhatin. Amen? Binuhat siya ng 4 katao. Kung titingnan po natin, may simbolo yan. Bakit 4? Amen? Ang 4 na yan ay sumisimbolo sa 4 tribes of Israel. Amen? At yung 4 na tao na yan ay sumisimbolo rin sa finished works ni Jesus. Amen? At yung 4 na yan ay sumisimbolo na kapag naroon ang finished works ni Jesus, naroon yung pagkakaisa. Amen? Walang mapagdalhan, ngunit sa bubong sila ay bumutas, 4 sila, at ibinaba ang paralitiko. Bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Kaya yung 4 na tao na dala-dala, talagang may 4 katao, pero mo 4 katao. Kung bakit may sulat yan. Kasi dito po sa ating pag-aaral, lagi nating tingnan yung types and shadows. Kailangan makita natin kung saan si Jesus dyan, kung ano ang meaning ni Jesus dyan, na sa Old Testament, types and shadows, anino. Pero pagdating sa New Testament, yan po ay tinatawag na reality. Hindi na anino. Amen? Kaya, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Nakalagay pala siya sa isang kumot na malaki. Binutas yung atip para yung kumot na naroon yung may sakit ay binaba. Ibinaba ang may sakit para siya ay mapagaling ni Jesus. Amen? Kaya sa pangyayaring ito, napakahirap ang isang taong may sakit. Amen? Lalo na kung ang may sakit ay mahirap sa panahon natin ngayon. Kaya walang dahilan ng bawat isa sa atin pasasaganain, pagyayamanin ng Panginoon. Huwag kayong pumayag. Huwag maniwala. Kayo mahirap lang. Sabi nila, prosperity gospel ang ating message. Hindi po totoo yan. Nais ng Diyos na tayo ay sumagana, umunlad. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo mahirap. Brother Efrain, naranasan natin yung kahirapan natin doon sa Cebu. Diba? Sa mga probinsya, kaya tayo napunta ng Maynila para magkaroon ng masaganang buhay. Amen? Pero ang Diyos pala, nagbinigay na sa atin ang masaganang buhay. Kaya itong paralytic man na ito, kung wala po yung 4 na tumulong sa kanya, kung wala po yung types ng finished works of Jesus, hindi siya gagaling. Amen? Kasi doon po sa Lumang Tipan, pinasusumpa na mga kalaban ng Israelita, ang mga Hudyo, ang mga Israelita, lalo sa bundok. Pero nakita nila yung 4 na sulok, 1, 2, 3, sa baba. 4 tribes of Israel
nung sumpain, hindi nila tumatalbang sumpa. Kasi nga, it speaks about the finished works of Jesus. It speaks about the cross of Jesus. Kaya hindi tumalab ang sumpa. Kaya, itong forma na yan ay pinapakita upang maunawaan natin ang finished works ni Jesus. Amen? Siya lang talaga ang kailangan ng tao sa ngayon. Tuloy natin. Some men came bringing to him a paralyzed man. O bumalik. Okay, bababa tayo. Now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves. Yung mga tauhan ng mga law, sa panahon na yan, naroon po yung mga Saduceo, Pariseo, sila ay nag-usap-usap at nag-isip. Why does this fellow talk like that? That he is blaspheming, who can forgive sins but God alone. Kasi sinabi ng Panginoon na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang sabi, alam nila, ang Diyos lang ang pwedeng o may kapangyarihang magpatawad sa kasalanan. Bakit itong tao, itong si Jesus, pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan? Amen? Ibig sabihin, ang Panginoon ay Diyos. Amen? Ang Panginoon ay Diyos. Kaya, tuloy natin. Immediately, Jesus knew in His Spirit that this was what they were thinking in their hearts. Nababasa ng Panginoon kanilang iniisip at ang kanilang nasa puso. And He said to them, why are you thinking these things? Sabi ng Panginoon, bakit ganon ang inyong iniisip? Alam niyo ba, minsan ang kalaban natin yung mga kaisipan ng iba? Nang paniniwala nila sa atin ay mali. Amen? Minsan ang kalaban din natin yung sarili natin pag-iisip. Kasi hindi tayo, may mga bagay na hindi tayo naniniwala. Amen? Gusto natin maniwala kapag nakita na natin. Amen? Paano mo sasabing magaling ka na? Magaling na ako, ay nandito ito pa naramdaman kong sakit. Amen ba? Paano mo sinasabing mayaman na ako, ay wala naman akong pera sa bangko? Kasi naghihintay mo na tayong dumating. Dumating ang ating makikita, ang mga material, bago tayo maniniwala. Di ba? Yun ang train sa atin eh. Yun ang turo sa atin eh. Kaya sabi niya, why are you thinking these things? Bakit hindi pa rin kayo naniniwala na ako ay may karapatan na magpatawad ng kasalanan? Amen? Kung sinabi ng Panginoon sa atin na tayo, pinatawad na sa ating mga kasalanan, kahapon, ngayon, at mga kasalanan na ating hindi pa nagawa, paniwalaan natin yun. Huwag na tayo mag-isip. Huwag na tayo mag-isip ng iba pang kaisipan na hindi totoo yun. Kumakati yung aking lalamunan. Sabi niya, tingnan niyo sa basahin niyo yun, ano bang madali? Which is easier? So, to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk? Ano bang madali sabihin? Bakit inuna ng Panginoon na sabihin sa kanya, your sins are forgiven? Kasi nga, kapag hindi tayo naniniwala ng ating kasalanan ay pinatawad na sa krus ng Kalbaryo o sa kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka rin pwedeng maniniwala na ang iyong karamdaman ay magaling, kaya kang pagalingin ng Diyos. Hindi ka rin maniniwala na kaya kang pagyamanin ng Panginoon. Na isang example na natin, yung ating kapatid. Amen? Lagi siyang naniniwala. Lagi niyang sinasalita kung ano yung pangako ng Panginoon. Amen? My God will supply all my needs. Siya naging mahirap. Siya mayaman, naging mahirap. Upang ikaw ay mahirap, maging mayaman. O pangako ng Diyos yan. Hindi natin
kathang isip yan. Kaya sabi niya, your sins are forgiven. Your sins are forgiven. Amen? Kasi ang kasalanan nga, siya yung dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas ng mga kamalasan. Lahat ng kahirapan. Pero nung makilala natin si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, in the eyes of God, in the sight of God, tayong lahat ay banal na. Tandaan niyo yan, ha? Pastor, nakapagmura ako, banal ka. Amen? Kasi by faith lahat yan eh. Pastor, nakapag-isip ako ng masama, banal ka. Pastor, nag-away kayo mag-asawa, banal ka. Huwag yung paniwalaan yung nasa isip nyo, paniwalaan yung sinabi ng Panginoon. Nung sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nung tinanggap mo siya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, nilinis ka. Nilinis ang ating puso. Ginawa niya tayong malinis. Ginawa niya tayong banal. In the eyes of God, ako'y banal. Pastor, nagbanal-banalan ka lang. Hindi ko pwedeng gawing banal ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magbanal-banalan. Ang nakasulat sa Bible, banal na ako. Hindi ako ang gumawa ng kabanalan ko. Upo kayo mga bata doon. Upo muna kayo doon. Ha? Alis muna kayo dyan. Huwag niyong paglaruan mo na yan. Ma-distract si pastor. Okay? Amen ba? Your sins are forgiven to say, get up and take up your mat and walk. Yun ang ginawa niya. Ano pong nangyari? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up, take up your mat, and go home. Umuwi ka na. Bitbitin mo ang iyong banig, kanyang higaan, at umuwi ka na. Sinabi niya doon sa may sakit. Ano pong nangyari? He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. Nakita ang lahat. Yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Mga magulang at kapatid, ang gagawin ng Diyos sa atin, makikita niyo lahat. Amen? Makikita natin ang ginagawa ng Diyos kay Ma'am Bing, kay Pastor Dilmar, kayong mag-asawa sa likod. Makikita natin lahat. Na ikaw'y wala, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng kotse. Ikaw'y imposibleng gumaling, nagkaroon ng kagalingan, makikita natin yan. Amen? Sa simula, ang pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Hindi ka naniniwalang mayaman ka, hindi ka naniniwalang magaling ka. Pero pag naniniwala ka, kung ano yung pinaniniwalaan mo, makikita mo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabihin mo, makikita ko. Makikita ko. Amen? Nung araw, wala pa tayo rito. Naroon tayo sa church, daming daga. Amen? Naroon sina Uno, tulong-tulong, buhat, upuan, linis ng upuan. Ngayon, ilang taon lang nakaraan, nandito tayo sa isang lugar na walang daga. Nakita natin lahat. Ewan ko kung Sister Ruth ay nakarating doon. Pero si Ate Berge Kim nakarating doon. Maliit na lugar. Binigyan tayo ng magandang lugar. Ang church lang ba ang gagawa ng Diyos ng ganon? Kayo din. Karoon kayo ng sariling bahay. Ikaw. Diba? Walang problema sa ulit. Malaking bahay yan. Sarili. Hindi na tayo mangungupahan. Yung tatay, may sarili ng bahay yan. Tor. Kakaroon kayo sariling bahay. Hindi utang, ha? Hindi utang. Hindi hulugan. Bibigay ni Lord sa atin. Okay. This amaze everyone. And they praise God. Hallelujah. Amen. Minsan ang mga himala, ginagamit ng Diyos para ang tao ay maniwala.
tingnan niyo po, they praise God, saying, we have never seen anything like this. Wala kaming pang nakikita na ganitong himala. Amen? Hallelujah. Tuloy natin. Peter heals the crippled beggar. Si Pedro daw ay pinagaling ang lumpo rin. Crippled. Lumpo, no? Tama ba? Beggar. Tingnan niyo po. Lumpo na, namamalimos pa. Sakit. O, ang sabi dyan, no? Sickness and poverty are related. Ang karamdaman at kahirapan magpartner yan. Sabihin mo, ayaw ng Diyos sa akin yan. Sabihin mo, ayaw ng Diyos sa akin yan. Hindi ako magkakasakit. Kung magkakasakit man, magaling na ako. Amen? Sickness and poverty are related. Sin and sickness are related. Ganon din. Ang karamdaman at kahirapan, kung sabihin na magpinsan o magkakambal. Ano pong nangyari? One day, Peter, John were going up to the temple at the time of prayer. And 3 in the afternoon. The man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Amen? Araw-araw siya namamalimos. Grabing hirap yan. Amen? Napakagrabing kahirapan yan. Araw-araw, every day, to beg from those going into the temple courts. Amen? Wala ka nakikitang pagkain. Ang pagkain, kakainin mo. Hihingin mo pa. Amen? Ang pagkain, kakainin mo. Hahanapin mo pa. Amen? Bagamat sa ating panahon ngayon, talaga namang kailangan magtrabaho at magnegosyo. O tumingin lahat dito. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Tandaan niyo yan. Kung kayo maniniwala, yayaman kayo. Amen? Pero pag hindi kayo naniniwala, hindi niyo iniintindi, hindi niyo mapasayo ang kasaganaan. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon sa akin, bigyan mo ng alkansya yung mga bata. Sabi mo, ang mga bata na yan may alkansya, ibibigyan ko daw. Sabi ko, Lord, saan ako kukuha? Hindi manggagaling sa iyo, kundi manggagaling sa Kanya. Kaya mula nung July hanggang ngayon, ang mga bata na yan, 80 yan. 80 may alkansya. Nakalista. July. Ang ginagawa mo sa mga bata na yan ay ginawa mo sa akin. Di ba? Nagpainom tayo ng tubig. Sabi ng Panginoon, pinainom natin ng tubig yung mga nauuhaw. Pinainom natin si Lord. Dahil wala na siya eh. Ano pong ginawa ng Panginoon doon sa kanyang salita sa akin? Sa ngayon, yung binigay nga sa atin na grupo, isang mayaman, na kapag tayo naniniwala, 5 taon na tayo tatanggap araw-araw ng pera. Hindi na tayo mamalimos. Hintayin na lang natin. Pero kung anong sinabi ng 5 taon, sabi ko, 5 taon, babigay sa mga bata, nanay nyo, punta rito, kunin ang alkansya nyo. Ngayon, ang binigay ng Panginoon sa akin, alkansya ang galing sa langit. Palakpakan natin si Jesus. Bakit?
May mga bagay na hindi tayo minsan naniniwala dahil sa dami na nating karanasan. Pero minsan kapag ang Diyos ang may gusto, wala tayong magagawa kundi maniniwala din. Amen? Amen ba? Kaya mamaya si Arthur, imit mo yung mga kasama na doon, bigyan mo sila ng kaparaanan paano lumaki ang kanilang income. Kasi hindi nila alam. Kausapin mo sila. Kaya siguro mamaya, shirt, wala mo ng drum, James, wala mo nang mag-drum mamaya kasi mag-meeting mo na yung mga negosyante ni Lord. Kasi sabi sa akin ni Lord, magre-raise up siyang mga negosyante dito maging milyonaryo. O isa na dyan si Maribik, si Mambing, si Tatay. Ay paano naman kami? Kayo, i-raise up kayo ni Lord. Pastor Dilmar, milyonaryo. Amen. Short meeting, encourage mo sila. Mayroong technique dyan. Pag hindi mo sinishare yung technique, hindi nila malalaman yun. Ako nakuha ko na yung technique, sinishare ko sa mga pastor. Naniwala sila. Yung maniniwala, makakatanggap. Pag hindi naniwala, ay sorry na lang. Pindot mo ulit. Okay. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. Isang templo na tawag kay napakaganda. Where he was put every day to beg from those going into the temple. Panghihingit. Ano pong nangyari? When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Humingi siya ng pera. Sumagot naman si Pedro. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." Sabi niya doon sa pulubi, tumingin kayo sa amin. Amen? Ano pong nangyari? So the man gave his attention, expecting to get something from them. Okay, tumingin lahat dito at tingnan niyo yung verse na yan. Habang binubulay-bulay ko yan, nakita ko yung word na attention. Ang unbelief pala, nakalaban sa pananampalataya, kaya ka mayroong unbelief dahil hindi mo binigyan ng atensyon ang gawain ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Amen? Kapag binigyan natin ng atensyon, yung ating pag-aalaga ng ating pananampalataya, yung linggo, pag-pray sa umaga, pagbasa ng Bible, ibig sabihin, naroon yung paniniwala. Ibig sabihin, huwag mong ibaliwala ang salita ng Panginoon. Tulad ng ganito, nakatingin kayo sa akin, nakikinig. Naroon yung atensyon. Naroon yung atensyon nyo. Kapag naroon ang atensyon nyo sa salita ng Panginoon, lagyan mo tubig ba? Naroon yung himala. Amen? Ito, totoo lang, sa totoo lang. Maraming nasa loob ng simbahan pero walang atensyon sa salita ng Diyos. Akala nila nasa loob sila ng Diyos pero wala silang pakialam na makinig sa salita ng Diyos. No condemnation. Amen? Ang alam lang nila gawin mga bagay pero wala talaga silang interest sa salita ng Diyos. Sorry na lang. Hindi niyo mararanasan ng mga himala kapag yun ang kaisipan nyo. Ang pinakamahalaga dito sa church ay ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kahit ako sa bahay, araw-araw nakikinig ako ng preaching ng mga pastor about grace. Araw-araw. Oras-oras. Amen? Kapag may time, nakikinig ako. Bumiyahe pa kami doon sa malayong lugar ng Magalang, Pampanga kasama si Pastor Mar para makinig lang. Makarinig lang ng salita ng Diyos. At nung kami nakarinig ng salita ng Diyos, busog na busog kami. Ibig sabihin, busog na busog kami sa salita ng Diyos. Kami punong-puno sa kapahayagan. Punong-puno kami sa revelation ng Panginoon. Na alam namin, kahit maglakad kami sa isang lugar at mayroong masamang gagawa ng masama sa amin, hindi yan tatalab sa atin. Kasi kami punong-puno ng pananampalataya.
punong-puno ng kalaman dahil binigyan namin ng atensyon ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Kaya ako minsan lagi nagpapalo up. Yung mag-asawang Arthur at saka lagi kong pinapalo up. Bahala kayo magsamba. Pero huwag kayong sumamba dahil pinalo up ko kayo. Sumamba kayo dahil galing sa puso niyong sambahin ang lumikha. Hindi ka sasamba dahil mayroon tumatapik sa puwet mo. Samba ka. Hindi ba? Ang tunay na pagsamba ay galing sa bukal na ang puso na tunay na nakakilala sa Diyos. Amen? Kaya tayo narito paglinggo dahil pinaprioritize natin. Hindi tayo sumasamba sa lugar na ito upang kunin ang mga pagpapala. Sumatamba tayo sa lugar na ito upang pasalamatan ng Diyos sa mga pagpapalang tayo mayroon na. Amen? Tayo blessed na. Tandaan niyo yan. Nung araw baligtad, sasamba ko para pagpalain ako. Sasamba ko para patawarin ako. Sasamba ko kasi ang mga mensahe ng mga pastor, mga churches ngayon, puro how to overcome sin. How to palamanan yung mga tukso na yan. Paano ma-overcome ang mga tukso na yan. Pero ano ang mensahe sa atin sa church na ito? Tapos na. Panalo na tayo sa kasalanan. Amen? Sabi niya, kailangan para ka hindi magkakasakit, ito gawin mo. Kumain ka ng gulay, kumain ka ng stem cell para ikaw ay gumaling at malakas ang kakatawan. Sorry to tell you, anumang pagkain natin kinakain, kailangan natin yan. Pero hindi yan, dyan galing ang kagalingan. Ang kagalingan ay galing sa finished works ni Jesus na tayo sa kanyang mga latay, tayo magaling na. Amen? Sa labas, makakarinig tayo ng mga preaching about how to become healthy, how to become, have a long and satisfied life. Okay lang, okay yan, hindi masama yan. Pero tayo, sa paniniwala natin kay Jesus, tayo malakas, tayo malusog. Kahit wala kang iinumin na supplement vitamin C, malakas ka. Kasi ang nagpapalakas sa'yo ay ang Panginoon sa katawan mo. Amen? Pastor, okay lang kumain ako ng mga gulay. Kahit anong pagkain na kinakain mo, as long na masaya ka, kainin mo, kasi diyan ka lalakas. Ang sakit karamdaman, hindi nanggagaling sa pagkain. Hallelujah! Ang sakit karamdaman ay nanggagaling doon sa tinatawag na ikaw ay nakukondem. Ikaw ay gumawa ng isang mali na sabi mo, talaga namang ako'y masama. Talaga namang ako'y hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya maraming backslider. Paniwalaan nila sila'y masama. Kasi nakagawa sila ng masama. Tayo, mabuti na. Nakagawa man tayo ng mali, mabuti pa rin tayo. Amen? Kasi sa spirit natin, ginawa na lang Diyos tayo malinis, tayo malakas, tayo mabuti. Tandaan niyo yan, ha? Tumingin lahat dito. Ang sakit, hindi galing sa pagkain. Kahit kumain tayo ng bulalo. Sa mga dating iglesia, bawal ang dinuguan. Ano mang pagkain, nilinis na ng Diyos yan kung may kasamang panalangin. Pero kung mayroong mga narinig kang kaalaman patungkol dyan, kung nililig kang gawin mo, gawin mo. Amen? Uminom ka ng vitamin C kung naniniwala ka sa vitamin C. Pero mas higit mong paniwalaan na ikaw ay magaling na. Ikaw ay malakas na. Hindi ka tatanda. Brother, hindi tayo tatandang na matandang. Kasi yung mga matatanda, tumatandang mabilis, yun yung nabubuhay sa pag-aalala. Nabubuhay kung paano kumita ng pera, milyon-milyon. Sa atin, dadaloy na lang ang pera. Arthur, dadaloy na lang ang milyon-milyon sa atin. Sabi mo nga, pupunta tayo ng Boracay, grupo tayo, pupunta tayo doon. Mangyayari yun. Amen? Amen ba? Tapos na! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. The man gave them his attention, expecting to get something from them. At ano pong nangyari? Then Peter said, silver or gold, I do not have. But what I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth,
Rise up and walk. Sa pamamagitan ng salita. Tumayo ka at lumakad. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tumayo ka at lumakad. Yan, after the cross na yan. Namatay na si Jesus dyan. Amen? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Kahit patay, kamamatay lang. Pag pinag-pray mo, in the name of Jesus, gumising ka. Yung namatay ay mabubuhay. Yung isang kaibigan namin doon sa Pasay, nagmotor, sila magkakapatid. Sa pagmumotor nila, bumangga sila sa pader. Yung kuya na roon, ang kapatid na lalaki na sa likod, biglang bumangga sa motor at instant namatay yung kuya. Doon sa pangyayari, ang daming dugo. Kuya! Huwag mo akong iwanan! Kuya! Bumalik ka! Sabi ni kuya, naglalakbay na siya, papuntang langit. May narinig siya, may tumatawag sa kanya. Bumalik siya at bumalik siya sa katawan niya. Kaya yung mga kamamatay lang, pag tinawag mo, no, bumalik ka! Babalik yan. Kaya lang minsan di natin alam. Diba? Minsan may mga tao dyan na kasama mo, o palisin mo muna yan. Sinabi, palisin mo muna yan. Kasi mga pinaalis yan, hindi na kasi naniniwala yan. Kasi pag nakapaligid sa'yo, puro hindi naniniwala, hindi talaga makikita ang himala. Kahit sa lugar na ito, kahit hindi kayo naniniwala kay Jesus, kahit anong pray ko ng pray ng himala, at hindi kayo naniniwala, hindi talaga, wala talagang himala. Pero ang paniniwala, sabihin mo lang, Amen, Lord! I believe, Lord! Amen? I believe, Lord! Million daradali sa atin. I believe, Lord, ako'y magaling na. Tuloy natin, kasi napakaganda ng mensahe nito sa mga viewers. May pag-asa kayo. Amen? Buhay ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Hallelujah. Taking him by the right hand, he helped him, and instantly the man's feet and ankles become strong. Yung malalambot na binti, biglang lumakas. Amen? Dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya in the name of Jesus, I speak financial breakthrough. In the name of Jesus, I speak healing sa lahat ng mga may sakit na nanonood sa programang ito. Magaling ka na! Maya-maya malalaman natin bakit may magaling. Bakit ako'y magaling na? The man's feet and ankles become strong. He jumped to his feet, tumayo siya, and began to walk, tumayo siya, tuwang-tuwa siya. Nung nakarang linggo, habang nagpapakita si Ma'am Bing ng mga pagpapala, gusto kong tumalon, gusto kong lumundag. Ganun pala. Kapag naranasan mong himala, tuwang-tuwa ka. Sa sarili ko, tuwang-tuwa ako. Binabasa ko ang mga pagpapalang darating. Wow, ang dami! Wow, ang dami! Tuwang-tuwa ako. Lang Diyos pala natin, talagang mahal niya tayo. Binibigay yung mga kasagalaan sa atin. Amen ba? O tingnan niyo po ang may sakit na yun, no? Began to walk. He jumped to his feet. Sabi niya, jump, began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Walking and jumping, praising God. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon po, ang gagawin ni Lord sa atin, may mga Bible study na tayo, ni Tatay Ed. Nandyan tuwing Sabado, kung sino pang gusto magbukas ng Bible study. Kasi ang Bible study, lalong mabigyan ng atensyon ng Panginoon. Lalong makilala ang Panginoon. Kung sino lang yung hinihingi po, open tayo sa mga Bible study. Hallelujah. When all the people saw him walking and praising God, ano pong nangyari? They recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Maraming na-amaze. Sa panahon natin darating, kaya sabi ko ang church na ito ay blessed church. Bagamat hindi pa natin nakikita ang mga kaluluwa.
Kasi dito sa inyo, gusto ni Lord na kahit maintindihan niyo mismo para maraming tao ma-amaze. Anong nangyari? Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Bakit bigla ka nakaroon ng kasaganaan? Amen? Maraming ma-amaze dahil sa wonders na gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Healing is children's bread. Ang kagalingan ay tinapay galing sa Panginoon. Amen? Amen ba? Hallelujah. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins proclaimed to you. Through Him, everyone who believes is set free from every sin and justification you were not able to obtain under the law of Moses. Napakaganda po ng verse na yan. Acts 13, 38 to 39. Nang dahil sa batas ni Moses na walang maging matuwid, pero nang dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, kayo naging matuwid. Abundant life. Okay, dito na tayo kasalanan, karamdaman, nandito na tayo sa kasaganaan. Makinig pong mabuti kasi ito po mahalaga. Ito po yung pinakamahalaga. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and have it to the fullness. Amen? Ang magnanakaw, dumarating sa lupa upang magnakaw, pumatay, at manira. Kaya minsan yung mga negosyo natin na nagsara, demonyo nagpasara noon. Amen? Pero ang negosyo galing sa Panginoon, hindi magsasara. Amen? At kung magsara man, mayroon siyang bubuksan na iba. Hallelujah. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I-master niyo yung John 10:10. Okay. Ito na po yung verse na ito. Sa kasaganaan, ayong maraming tao hindi naniniwala dito. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Alam mo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo na siya'y mayaman, ngunit sa kanyang kahirapan, yet for your sake, para sa iyo, nang dahil sa iyo, siya naging mahirap upang so that you, through His poverty, might become rich. Through His poverty, sa kahirapan ng Panginoon, ikay maging mayaman. Amen? Sinira niya, winasak niya ang sumpa ng kahirapan, ang sumpa ng karamdaman, winasak niya ang sumpa ng kasalanan. Amen? Hindi na tayo pupunta sa ibang church upang makinig how to overcome sin, how to deliver from sin. Tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi na tayo pupunta sa mga churches paano how to become rich, how to become prosperous, dahil tayo mayaman na. Amen ba? Hindi tayo pupunta sa mga doktor kapag tayo mayroong naranasang sakit karamdaman. Hindi kagad tayo pupunta sa doktor. Okay lang ang doktor. Kung talagang hindi kaya, kung hindi nyo kaya man ang papunta sa doktor. Pero tayo magaling na. Amen? Okay, tuloy natin. Kasi may sikreto dito eh. Sige, konti lang konti lang ito. May sikreto dito eh. Jesus is the head of everything. Sa church na ito, siya yung pinakaulo. Sa buhay nating pamilya, siya ang pinakaulo. Ano po sabi dyan? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Tayong lahat ay pinagpala na. Amen? Blessed na tayong lahat in all spiritual blessings. Spiritual blessing. Ang spiritual blessing, yun pang mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? Hindi pa natin na-withdraw. Amen? Hindi mo pa na-withdraw yung bahay mo. Hindi mo pa na-withdraw yung views mo. Hindi mo pa na-withdraw yung high ace mo. Amen ba?
Amen? Lahat ay nandoon sa spirit natin. Sa lahat ng mga viewers, all the blessings, spiritual blessings, has already been deposited to our spirit. Mayaman na tayo sa ating espiritu. Lahat ng benepisyo, lahat ng mga pagpapala ay binigay na sa'yo. Nasa sa'yo kung kailangan mong maniwala. Dahil kung hindi mo paniwalaan yan, hindi talaga lalabas yan. Magiging stagnant lang yun sa spirit world. Pero pag pinaniwalaan mo yan, amen, lalabas yan. Lalabas ang bagong sasakyan. Lalabas ang bankbook mo na mayroong laman na 1 million o 500,000. Nung nakaraan naroon kami sa Pampanga, Magalang, walang laman ang wallet ko. Walang laman ang GCash ko. Maya-maya may dumating 2,000 from 500. Sabi ko, ganito pala ang Panginoon. Hindi niya hayaan na magkakautang ka ng malaki. Amen? Kung magkakautang ka, mababayaran mo. Hallelujah! Amen? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. All spiritual blessing. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Amen? Hindi daw siya tumigil na ipanalangin. Pasasalamat. Tingnan mo yung word na pasasalamat. Kaya ang prayer natin ngayon, hindi na to, Lord, bigyan mo po ako, bigyan mo po ako. Ang prayer natin, prayer of thanksgiving. Amen? Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kaunlaran. Salamat, Panginoon, sa maraming taong sasamba sa lugar na ito. Umaga at hapon. Darating araw, magbubukas tayo ng second service. Maraming salamat sa mga Bible study na binubuksan ni Tatay Ed, Pastor Mar, Ma'am Beng. Amen? Kung sino yung gusto magpabukas ng Bible study. Kahit once a month. Amen? Doon sa aming aral sa Magalang, once a month, naroon kami nagpupunta para lang mag-aral ng salita ng Diyos. Tuloy natin. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Amen? The spirit of wisdom and revelation. Kaya di sa lugar na ito, pag dumating na maraming milyon-milyon pera nyo, wala magsasabi sa inyo na mag-tithes kayo. Amen? Ang Diyos ang magsasabi sa inyo ng revelation kasi ang tithes at pagkakaloob ay kapahayagan yan. Hindi natin nagagawa sa sarili natin kasi nga, bakit ko bibigay ito? Para sa Diyos. Pero kapag ikaw ay napakarami na, sabi ko kailangan hindi nagbibigay ang maraming tao kasi nga wala pang dumarating. Pero maniwala kayo hindi. Pag araw-araw may pumapasok na pera sa inyo, sinisigurado ko kayo na kayo magbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Sa aming mga plano ko sa kapartner ko kay Pastor Mar, 20% pag dumating sa atin yung blessing na yan. Mangako tayo na mag-pledge tayo ng 20%, hihigitan natin ng 10%. Glorious Father, give the spirit of wisdom. Siyang magbibigay ng kaalaman, kaunawaan, paano ikaw magkaroon ng kasaganaan, kaunlaran. Amen? Amen po ba? Huwag puro negative. Alam mo bakit puro negative tayo minsan sa mga kabuhayan? Sa ating buhay. Kasi lagi natin pinapanood yung mga negative. Iwasan natin manood ng mga negative. Amen? Kasi yung lugar na punong-puno ng negative, talagang hindi makakilos ang Diyos dyan. Amen ba? Huwag laging, hindi natin kaya yan, hindi totoo yan. Bukang bibig natin. Amen? Pero mag-pray ka muna. Huwag kang umano ng isang negosyo na hindi ka muna nagnanalangin. Lord, kalooban mo ba ito sa akin? Tama ba? Magtanong ka muna sa Diyos. Tuloy natin.
Tapusin ko na ito. And His incomparably great power for us who believe. Tingnan niyo po, ang requirement lang ng Diyos sa atin, maniwala. Wala nang iba. Amen? That power is the same as the mighty strength. Glory to God. That He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realm. Nakaupo na raw siya sa kanang upuan ng luklukan ng Ama sumasalangit. Kasama na tayo. By faith, our spirit was seated also in the heavenly realm. Kasama tayo. Amen? Kaya darating ang araw, yung mga kahirapan na aapakan na lang natin yan. Hallelujah. Tuloy natin. Para above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only the present age, but also the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church. Kaya talagang si Jesus lang ang tinitingnan natin. Huwag tayong tumingin sa ating abilidad. Kung nga sinasabi ko, nagpipreach ako ngayon, pero actually hindi ako ng preacher ngayon. Ang preacher natin ngayon si Jesus through the power of the Holy Spirit. Kung sa sarili ko, hindi ko kayang i-preach ito. Amen? Hindi ko kayang kumbinsin kayo. Hindi ko kayang pagalingin yung mga nanonood sa atin. Maraming nanonood sa atin. Amen? Lagi tayong nakatingin sa Panginoon. Walang-wala. Lord, salamat sa supply. Lord, salamat. Magaling na likuran ko. Maya-maya, salamat sa kagalingan. Amen? Lagi mo, kahit may naramdaman ka, ako'y magaling na. Labanan natin. Kaya sinasabi ng Bible, fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Amen? Eh, baka imposible yan, baka hindi mangyayari yan. Dito na lang muna ako. Lagi tayong atras, abante. Minsan, lagi na lang atras. Hindi na tayo maabante. Sa Panginoon, lagi na tayong aabante. Ha, tandaan niyo yan. Sa kay Lord, aabante tayo ng aabante. Sulong tayo ng sulong. Amen? Amen ba? Sa mga nagpapaaral ng mga bata, tuloy-tuloy lang. Huwag mo intindihin yung panggastos. Kaya darating ang araw, yung church natin, magpapaaral din tayo ng mga bata. Sa darating na June, si Mambing may mga allowance sa mga bata. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Kailangan salitain na natin. Huwag na tayong matakot. Kasi kay Lord naman yan eh. Amen? Sa ano pala, kinig lahat, mga bata, mga nanay. Sa last week ng April, magsuswimming kayong mga nanay dyan. Lahat ng mga kapitbahay nyo, libre. Paluto tayo adobong manok. Amen? Last week, last Saturday ng April, magsuswimming tayo lahat dyan. Amen? Huwag na intindihin yung mga batang papaalam lang sa magulang. Kami lang ay magbabantay. Hindi kami magsuswimming, magbabantay. Guardia. Amen? Kasi ang kagalakan namin manood mga bata nag-i-enjoy sa Panginoon. Hallelujah! Which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Tingnan niyo po yung verse na yan. Which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Fullness, the fullness of God is in us. Everything. And everything. Everything. Pare ngayon, motor lang yun naman yung darating yan. Mamaliho mo na yung grab mo. Si Mar, magkakaroon ng grab, bios. Mayroon ng paradahan dyan. Kinausap ko na yan, magpaparada na dyan. Pabayad lang. Amen? Si Ma'am Beng, napakagandang high-ace. Kasi nakikita ni Ma'am Beng, every time na pupunta kami ng conference, nag-jeep lang kami. Lord, bigyan mo naman kami ng high-ace para naman kami magandang sasakyan para sa mga pupuntahan ng mga probinsya. O, bibigay na sa kanya ni Lord. Baka April na. Palakpakan natin, Panginoon. Arthur, mangarap ka na anong sasakyan ang desire mo. Desire natin, ha? Desire natin. Kasi ang desire natin, desire ni Lord. Ako,
sasakyan ko, kami ni Mar partner. Siyang mamamahala. Amen? Amen ba? God is good. Amen. Conclusion. Kunti na lang. Narito na yung sikreto. It is written, I believe, therefore I have spoken. I believe, kung ano yung pinaniniwalaan mo, salitain mo. I believe, I have spoken. Kaya hindi tayo pwedeng magsalita. Ay, wala. Ay, bukya. Ay, nakakainis naman. Ay, nakaka-irita naman. Kung gusto mo magsalita ng gano'n, huwag mo lang bigkasin. Kasi pag sinabi nakaka-irita, nakakainis, mainis ka nga kasi sinasalita mo eh. Eh, paano kung sinasalita mo, ako'y naniniwala na ako'y magaling na. Sa mga viewers, mga sakit, kahit stage 4 cancer, ako'y magaling na. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na. At yun ang pagkain, kakainin mo lang ng kakainin. Ideklara mo lang, ideklara na ako'y magaling na. Amen? Therefore, I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe. Therefore, I speak. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, huwag kang matakot. Ay, posible yan. O, sabi ko, Bios, tarating araw, makikita mo yan. O, Hayes, makikita mo yan. Si Maribek, ewan ko paano gusto niya. Si Arthur, anong gusto mo? Bios na lang din. Oh. Amen? Salitain mo. Huwag mo salitain, wala kang pera. Amen? Huwag mong salitain ang kahirapan, kahit biro. Huwag mag-joke ng mga salitang mga bagay na pangit, na negative. Huwag nating salitain. Yung mga kwentong barbero, yung mga kwentong walang kwenta. Laging praise the Lord. God will provide. Amen? Kahit sa mga anak ko, wala akong ginawa kundi magtitext. Pasalamatan natin ang Panginoon lagi. Dahil lahat ng bagay galing sa Kanya. Walang galing sa atin. Amen? Kahit sa pagkakaibigan, huwag mo sabihin na, pumayat ka ngayon. Dati tama-tama mo. Huwag mo na sa bangkitin yan. Sabi mo, ang ganda ng lalaki mo ngayon. Di ba? Ang pogi mo ngayon. Huwag kang magsalitang negative. Kasi pag nakaliting negative, nagdadala ka ng negative vibes. Di ba? Nagdadala ka ng negative. Kaysa, no? Kaysa business ng mga networking. Good morning! Power! Power. Kahit wala pang power, power na. Pinapower na nila. Power! Partner, power! Grabe, power. Power naman talaga. Power! Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us up. Itataas tayo ng Panginoon and present us with you to Himself. Ipipresent niya tayo. Ito, malapit na. Okay, sabi niya, all this is for your benefit so that the grace, ito, napakaganda po, biyaya. And this is all for your benefit. So that the grace that is reaching more and more people, ang biyaya marating ang maraming tao, because thanksgiving to overflow to the glory of God. Ang lahat na makakaranas ng biyaya ng Panginoon, lahat ng pinag-usapan natin, biyaya, wala tayong ginawa. Isip lang natin at ang puso ang naniniwala. Huwag mong isipin anong gawin ko para yumaman. Mayaman ka na. Huwag kang mag-isip ko anong inumin mong gamot para gumaling ka. Magaling ka na. Amen? Amen ba? Kung mayroong mga tuksot kasalanan sa isipan mo, sabihin mo, ikay, banal na. Wala ka na sa tukso. Kapag yan ang nangyari at natutunan niyo yan, ang buhay niyo talagang lubos-lubos. So that people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Pamadaliin ko. Ito po ang pinaka magandang verse. We fix our eyes not on what we see. We fix our eyes not on what we are seeing, but on what is unseen. Kung ano yung hindi pa nakikita. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sa totoo lang,
ang hindi nakikita, ang totoo. For example, mayaman ka na, nasaan? Yung totoo. Kaysa mga maraming pera na nawawala. Yung pinaniniwala yung lalabas ng lalabas. At yun ang totoo. Amen? Amen ba? Hallelujah. Sabi ni Pablo, 3 times I pleaded with you, with the Lord, to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng bagay. For you, for my power is made perfect in weakness, therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Ang kapangyarihan ng Diyos na sa atin na lahat. Kapangyarihan na mag-conquer. Kapangyarihan na mag-reign. Ang ating church is reigning in life church. Romans 5:17. Receive the grace of God and you will reign in life. Amen? Hallelujah. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. The power of God is resting on me. Amen? That is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults. Kaya maraming mga atake sa iyo. Huwag ka malungkot. In persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. When you are weak, God is strong in you. When you are sickness, God is healing you. Amen? Nasa spirito na natin lahat-lahat. Salitain na lang natin. Amen? May natutunan tayo? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Sige tayo dumako sa Holy Communion. Pag-pray na rin natin yung mga may sakit mamaya. Hallelujah. Tinapay. Okay? Sige. Okay, paliwanag ko lang saglit. Ang Holy Communion, ito yung lagi na inaalala natin yung tinapos na gawa ng Panginoon. Na ang tinapay nito ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Kung kayo may sakit karamdaman, gawin lang niyo ang Holy Communion. Lord, salamat sa tinapay mo, sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan na yung mga lakay. Ako'y magaling na! Lagi nating salitain kung ano yung sinasabi mo. What you speak, what you become. What you speak is what you become. Amen. I am rich, you will become rich. I am healed, you will become healthy. Amen? Kaya napakahalaga ang salita. Amen? Kasi ang Panginoon, siya ay gumagawa ng mundo daigdig sa pamagitan ng salita. Tayo katulad din ng Panginoon na binigyan niya ang authority, kapangyarihan upang kung ano yung salitain natin mangyayari. Amen ba? At ang Diyos na ito, salamat Panginoon, ang Diyos na ito sumisimbolo na yung banal na dugo. Sa pamamagitan ng dugo na ito, ako'y malinis na sa aking mga kasalanan. Ako'y pinatawad sa aking mga kasalanan. Kahapon ngayon at mga kasalanan darating. Salamat, ako'y malinis. Ako'y banal. Yan lagi. Tapos na lagi. Amen? Kaya Lord, maraming salamat sa mga elemento ng Holy Communion. Pagpalain mo po kami lahat. Bless na kami, Panginoon, sa mga ginagawa naming Holy Communion. Pinanampalataya na namin ang mga magagandang bagay, ang malalaking bagay na gagawin mo sa lahat ng kasama namin sa church na ito at sa lahat ng mga nanonood ng programang ito, Lord. Kagalingan, mga himala ng hanap buhay, kasaganaan, kaunlaran sa mga negosyong palubog. O God, patuloy mong pinaunlad ang kanilang kabuhayan. Maraming salamat sa maraming taong maliligtas at nakikinig sa mensahe ito. Silang lahat ay hinipo mo na. Nagkaroon sila ng pananampalataya at paniniwala sa iyo na ikaw ang Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat, na hindi natutulog at laging nakatingin sa amin. Purihin ka't sambahin, luwalatiin, dakilain ang tanging makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy. Punta. Hallelujah! Glory to God!